anggulo, mga kababayan. Pero hindi rin po natin dapat alisin ang mga posibilidad, no? Posibilidad, mga kababayan, na dapat isama din ang mga taong kagaya po nitong si Dado. Problema itong mga makot na mga vlogger at mga troll. Sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggest sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Kung umikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Para maipasa kung sa intel natin. And then, patayin na lang. They made a choice, yung Ating panibag. Okay, so maliwanag yun, mga kababayan. Etong si Dado ay may pagbabanta na yung mga kalaban ng gobyerno, yung mga pro-BBM vlogger, mga kababayan, ay pagpapatay na lang. 'Di ba? Yun ang word. Hindi po nanggaling sa atin yun. Kay Dado nanggaling ang salita na pagpapatayin na lang, screenshot ng screenshot para maipadala sa kanilang mga intel at pagpapatayin na lang itong kanilang mga kalaban. Liting ko. problema itong mga makot na mga vlogger at mga troll. Sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggest sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Kung umikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Para maipasa kung sa intel natin. And then, patayin na lang. They made a choice, yung Ating panibagong video. Mga minamahal, nagulat ako kasi ngayon ko lang po talaga ito nalaman na meron palang threat sa mga katulad ko, which is yung pro-government vloggers at hindi lang pro-government, yung mga sumusuporta na vlogger sa administrasyon ni PBBM. Lahat po ay may threat. So, nakita ko kasi itong video na ipinasa sa akin na yung pangalan daw po namin ay nakalista na. So, markado na daw po ang name namin at ipapasa daw po ito sa kanilang intel. Kasi ang dapat daw sa amin ay chinutsugi. Kasi wala daw kaming ibang ginawa kundi character assassination dito kay Vice President Sara Duterte. Like, nung nakita ko yung video ni Dado Clemente, napaisip ako, sino ba yung mahilig mag-character assassinate? Sino ba yung rally ng rally? Sino ba yung nagsasabing Marcos bangag, Marcos addict, 'di ba? Marcos puro lang party, Marcos puro lang gala, puro lang lamierda. 'Di ba Marcos may sakit? So sino ba ang mahilig mag-character assassinate in the first place? Kaya nga nagtataka ako na bakit nakasulat yung pangalan namin sa intel na tinutukoy ni Dado Clemente na in the first place, 'di ba kayo itong mahilig manira? 'Di ba kayo itong mahilig mag-character assassinate? Bumubuo pa nga kayo ng grupo eh. O anong klaseng grupo? O doon sa EDSA People Power. Diba? Sa EDSA Shrine. Anong ginagawa ninyo? Nagtipon-tipon kayo. Hindi lang yun yung unang beses. Diba meron din kayong hakbang ng maisog? Na hindi lang isang beses na ginawa yung rally na yun. Simula January, February, hanggang umabot na ng August. Lagi kayong naghakbang ng maisog rally. Hindi lang hakbang ng maisog rally, hindi lang EDSA Shrine People Power, kundi meron din kayong tinatawag na prayer rally. Diba kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, ang unfair naman, syempre kami sumusuporta sa administrasyon. Sumusuporta kami sa tama. Pero kayo ba mga ka-GP, dapat ba naisama sa investigasyon itong si Captain Dado Clemente? Dahil very alarming po ang kanyang sinabi dito. Dahil kung tayo po mga kababayan yung simpleng panawagan kay Senator Robin Padilla na wala bang maglalakas ng loob na, di ba, bumarel? Tapos ngayon, etong si Dado Clemente ay diretsahan niya pong binitawan ang salita na, di ba, tsugiin na lang itong mga pro-admin vlogger na to, yung mga trolls na to na sinasabi nila para wala na tayong problema. Screenshot ng screenshot na lang para ipadala sa intel. Ibig sabihin, pag in-screenshot, mga kababayan, i-ID mo. Di ba? Ito yung tao. Tapos hanapin mo ngayon yung address, hanapin mo yung impormasyon, yung tunay na pangalan, at tiktikan mo. Parang ganon. Pag sinabing screenshot ng screenshot, ipadala mo sa intel, i-ID nila yon. Kikilalanin nila. Pag-aaralan kung ano yung mga galaw. At ito yung nakita natin. Di ba very alarming?
'Di ba mga kababayan, sa ngayon na wala pang update ang ating mga kapulisan, so dapat talaga na imbestigahan din ang mga DDS na 'to. Lalong-lalo na mga kababayan yung may mga pagbabanta diyan at talagang tuwan-tuwa pa lalo yung Harry Reyes, yung ano pa ba yung pangalan nung isa? Yung Miko ata yun, mga kababayan, grabe yun. Talagang iba talaga. Mabuti na lang si Argo, kung hindi papalayasin ko na dito si Argo eh. Buti na lang kahit papano hindi ganun si Argo. 'Di ba? Dahil si Argo bukas, DDS na bukas, sila sarado eh. Sabi ko nga wala na sa kanila yung sense of humanity, 'di ba? Napakawawalang hiya. At bukod diyan, meron pa mga video si Mima Alicia bago po siya na maalam dito sa mundo. 'Di ba? Binabanatan niya si BP Sara, binabanatan niya si Marcoleta, binabanatan niya itong si PNP Chief Nartates. Alam naman natin napaka-vocal eh nung tao na to. Pero again, wag natin dapat ipagsawalang bahala ang ganitong mga alarming na pananalita. Kasi nagtataka ako, mga kababayan, etong video na to ni Alicia, 2025 pa ata to eh, 'di ba? 2025 or bago mag 2025 nang ito po ay sinabi nitong si Dado Clemente. Pero meron ba tayong nabalitaan dito? Kasi ayon kay Mima Alicia, mga kababayan, siya po ay nagkaso kay Dado Clemente dahil nga po dito pinablatter niya yan, 'di ba? No, na magbanta kahit na sino. Pinablatter ko na tong kupal na Pinablatter to eh. Pero niya. sige, ngayon meron na naman siyang pautot. Ang kanyang banta, yung pamilya daw namin, sisilaban niya. So yung pamilya daw ng mga vloggers na sumusuporta dito daw po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, sisilaban daw po ng kanilang intel. Yan yung sabi ni Dado Clemente. So Jake Magnus, o kung nakikinig ka man, sisilaban daw ni Dado Clemente yung pamilya mo. O Chris Ulo, kung nakikinig ka man, sisilaban daw ni Dado Clemente yung pamilya mo. O Sir Mike Sir Mike, 'di ba? Si Mike Aberen, si Takero, lahat po ng sumusuporta dito po sa administrasyon, Sir JDB. Yan, munting tinig. Sisilaban daw po ni Dado Clemente yung pamilya ninyo at pamilya ko. Dahil nga daw po sa pagsuporta natin dito kay President Bongbong Marcos. Alam nyo, meron pong update dito kay Dado. Kasi 'di ba alam nyo naman na pinablatter ko siya dahil talagang malinaw naman na threat yung ginawa ni Dado Clemente sa aming mga vloggers. Actually, just to be clear hindi po natatakot si Mima Alicia sa sinabi ni Dado kasi ano naman yung credibility ng taong yan, 'di ba? Alam naman natin na siya lang po ay isang attack dog, 'di ba, ni former President Duterte. Although sabihin na lang natin na naging miyembro siya ng Armed Forces of the Philippines, pero hindi naman po yan retired. Talagang umalis yan sa serbisyo dahil nga merong kaso ng bababae nahuli with minor na report ng kanyang asawa. So ngayon, mga minamahal, 'di ba alam ninyo, nung nakaraang araw pinablatter ko itong si Dado Clemente at binigyan naman ako ng advice ng aking abogado, pero hindi ko siya pinablatter dahil sa natatakot ako. Pinablatter ko siya dahil yung mga subscriber ko natatakot, 'di ba? So meron silang care, nagki-care yung mga subscriber ko sa akin kung kaya dami nag-message sa akin. So syempre, alangan naman hindi ko dinggin yung boses ng aking mga followers. Correct. So dapat mga kababayan, maging person of interest din itong si Dado Clemente dahil po dito sa kanyang mga pahayag. Ulitin ko, mga kababayan, hindi po biro yung sinabi dito ni Dado Clemente na ang mga BBM supporter, mga kababayan, ay dapat pagpapatayin na lang. Yun po ang kanyang binitawan. Yung mga makot na mga vlogger at mga troll, sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Pag umikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Para maipasa kung sa intel natin. And then, patayin na lang. They made a choice. O, diba? Sabi daw po ng mga commander, ang suggestion ng mga commander, pag sinabing suggestion ng mga commander, ibig sabihin, yung mga matataas sa kanila, yung may mga katungkulan, di ba?
mga kababayan. Yun ang suggestion na tirahin na lang, patayin na lang para nang sa ganun, wala na silang maging problema. Pero mga kababayan, kayo ang nagbabanta, mga DDS, pero ngayon binabaliktad nyo ang sitwasyon. Gumagawa kayo ng mga kwento na para, alam nyo na maiba, 'di ba? Yung magiging utak ng mga tao na dahil doon sa onsihan kaya pinatay itong si Mima Alicia. Alam niyo mga kababayan, si Mima Alicia, napakarami po ng kanilang pundar, no? Napakarami po na kanyang tinutulungan. Kaya lang marami din siyang kaaway. Oo, hindi natin yun, sinabi naman ni Mike Cervera yan dahil napakalihim talaga nitong si Mima Alicia. 'Di ba may mga bagay na hindi siya sinasabi pero when you go look at her account, yung Tia Mia, mga kababayan ay makikita nyo napaka-vulgar din talaga doon ni Mima pagdating po mga kababayan sa mga tao na alam nyo na, 'di ba? Medyo nakakabangga niya. Pero mga kababayan, hindi dapat tayo dumating sa punto po na kailangan ang tao ay ipapatay mo para manahimik. Kung galit ka sa tao, kailangan patahimikin mo na para, 'di ba? Tapos yung mga tao naman tuwan-tuwa, oh, deserve. Buti nga sa'yo, fake news peddler ka kasi. Sana man lang. Sana man lang. 'Di ba? Igalang natin, irespeto natin yung tao na kahit papano, tao yan kagaya natin. Kung tayo ay naghahanap ng hustisya para sa iba, 'di ba? You should apply it to everybody. Dapat. Dahil pag inamin nyo, pag natutuwa kayo na pinatay ang isang kalaban nyo sa politika, parang inaamin nyo na basta kalaban nyo, wala kayong pakialam. Pag kalaban nyo, okay lang sa inyo. Kaya nga marami nagsasabi ngayon eh. Marami nagsasabi ngayon. Ngayon lang namin napagtanto na kapag DDS ka, hindi po mga kababayan, wala sa kanila ang sense of humanity. Kapag DDS sila, kalaban kanila, wala silang pakialam sa'yo. Tayo, mga pro-admin, ganun ba tayo? Nakita nyo naman, nagbablog ako na may mga nangyari sa kanila. 'Di ba? Yung mga nag-curse kay PBBM. Hindi ko po sila tinawanan. Bagko sinasabi ko, tayo ay nagwa-warning, wag nating gawin 'yan. Wag tayo na manalangin para sa kaipapahamak ng ating kapwa. Dahil baka mamaya sa atin bumalik yung karma. Pero hindi po tayo tumawa. Seryoso tayo doon. Oo, pinipindot ko tong tawa-tawa na to. Yan. Kasi nga, mga kababayan, baka makapiright tayo. Pero it doesn't mean na I mean it. Diba? Oh. Mads, sana magkaroon ng hustisya si Mima. Dapat NBI ang magpaimbestiga ng malalim na PNP? Well, jurisdiction kasi ng PNP yan. Hindi naman pwedeng hindi sila makialam. Diba? Kaya nga may tinatawag na batas, correct, Naomi. Dapat wag nating ilagay ang batas sa ating mga kamay. Kasi yung ginagawa nila, mga kababayan, execution, gawain niya ng mga taong labas eh. Diba? Sir GP, dapat ipatawag din yung nagbanta kay Mima sa vlog niya nung araw bago siya napatay. Na itapik po yun ni Ballpoint Man. Medyo nakaka-alarma din. Correct. Lahat, mga kababayan, dapat ipatawag. Lahat ng anggulo tingnan. Tingnan din kung may capability ba yung tao. Kasi itong sila Dado, may capability to. Marami sila eh, mga commander ang binabanggit niya dito eh, 'di ba? Sir Albert, naiyak ako talaga, she's one of my favorite. Halos pag binubuksan ko ang aking YouTube, siya ang hinahanap ko, tsaka si Kent. Pero lahat po ng vlogger ni PBBM ay sinusubaybayan ko, sabi ni Ma'am Edna Childress. Yung mga tumawa na sa pagkamatay ng isang tao, iba na usapan yan, miyembro ng kulto, yung ganon. Sabi ni Ma'am Edith. Masasama ang ugali ng mga DDS kahit doon napatay si Kapper Silapid, natuwa pa sila. Mga mga kababayan, as in talagang mga demonyo. Demonyo ang utak, 'di ba? Pero pagkakampi nila, laging isisigaw yung Bill of Rights. Oo, totoo naman eh, Bill of Rights lagi nilang pinagtataguan eh. Pag sila po
Pero kapag ibang tao, kalaban nila sa politika, wala nang mga pakialam mga siraulo. Si Dado Clemente dapat isama sa persons of interest. Magbase po kayo sa vlog ni Dado, sabi ni Gracian Cervantes. Ma'am Rowena Miranda, ingat kayo lahat ng PBBM vloggers. Dapat mag-provide si PBBM ng security guard for each vlogger. Nako guys, hindi naman tayo kailangan tawag dito. Hindi tayo kailangan isipin pa ng ating Pangulo pagdating sa bagay na yan. Kasi unang-una, eto nga yung kahapon, di ba, may basher ako. Binura ko yung vlog ko na yon guys, kasi nag-red. Dahil nga may pinakita tayong mga larawan ng lalaki na na-plug ako, kaya binura ko. Hindi tayo dapat alalahanin pa ng Pangulo. Napakarami ng inaalala ng Pangulo. Sa atin, tayo na nabubuhay, mga sumusuporta sa kanya, it is our choice. 'Di ba? It is our choice to support our president, and syempre choice natin na mag-vlog, mga kababayan. So dapat tayo ay maging vigilante. Dapat tayo ay mag-ingat. Huwag natin iasa sa presidente. Kung tayo ay natatakot, edi tumigil tayo. Ganun lang 'yon, 'di ba? Pero again, tayo naman, mga kababayan, hindi naman tayo below the belt. Hindi naman tayo kagaya ng iba na gumagawa ng fake news, hindi naman tayo palamura. So wala tayong dapat ikatakot sa mga bagay na to. At saka wala naman po akong kaaway. 'Di ba? Wala naman ako nakakagalit. Oh, wala naman akong pinapautang kasi wala naman akong pera. Oh. 'Yun lang. Crisabel, ipakulong si Dado, dapat siyang hulihin at parusahan. Person of interest lang po, hindi kaagad ikukulong. Kaya nila pinagkakalat yan para hindi sila magantihan. Kung hindi nga naman politika yan, edi walang gantihan. Tama po kayo. Masasabi kong kampo ng kadiliman ang may gawa. Sino ba naman kayo na kumitil ng buhay ng ating kapwa? Diyos lamang ang may dapat. It is high time to be united. We need to be united to achieve peace. Kaya lang, wala silang pakialam guys eh. 'Di ba? Ako nga nagulat, akala ko fake news. Ako, nung una. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, nagalit pa nga ang iba sa akin na hindi talaga nagsisink in sa utak ko. Pinipilit kong paglabanan at sinasabi ko, sana fake news lang. Sana kagaya lang ito ng ginagawa nila doon. At least aasahan ko buhay si Mima. 'Di ba, Miss Mabel Quinjo? Pero ayun. Oh. Ang ano kasi dito, medyo ano rin mga kababayan talagang parang feeling ko nasundan din sila. Kasi nga talagang open masyado yung kanilang buhay. Yung ginagawa nila, yung daily activities nila Mima. Kung nakita nyo yung Tia Mia na account niya, pinapakita nila kung saan sila galing, kung saan sila nagpunta, kung nasaan sila, nagla-live sila. So masusundan nga talaga. Tapos 3 in the morning. Diba? 3 in the morning. Oh. Kaya guys, hindi advice, lalong-lalo na sa maraming kaaway, lalong-lalo na sa atin nasa mundo ng politika, kahit na wala tayong kaaway, syempre may nagagalit sa atin kasi nandun tayo sa kabila. Syempre, ayaw ng kabila yung mga sinasabi natin, 'di ba? So, hindi natin masabi kung meron bang galit na gustong magmanman sa atin, na gusto na tayong i-annihilate, di ba? Oh. Hanggat di nyo kinakanti ang INC, safe kayo mga admin vlogger, sabi ni Pixie. Condolence to the whole family of Mama, justice for Mimi Alicia. Kaya nga kita idol, sabi ni Naomi. Kasi hindi nagmumura, maganda pa din pakinggan ang maayos na salita. Thank you. Buti na lang nawala na siya, sobra-sobra kung magsalita, akala mo. Pangit naman yun, Ma'am Edita Martinez. 'Di ba? Hindi po sapat na dahilan na mawala yung isang tao dahil ganun siya magsalita. Sabi ko nga po sa inyo, kung kayo ba, DDS, 'di ba? Tapos may nawala sa inyo, ganyan yung sinabi ng kapwa nyo, hindi ba kayo maiirita? Kasi tao din po yan. Tao yan na kagaya natin. Tayo po, ganito lang sa mga DDS po na nandito. Ako, marami akong kaibigan na DDS na vlogger. 'Di ba? Hindi ako nakikipag-away sa kanila. Meron lang ako mga iniiwasan. Kasi alam kong
Talagang iba talaga sila. Ngayon, mga kababayan, sabi ko nga, tayo, at the end of the day, puro mga Pilipino. 'Di ba? Dapat ang pinag-uusapan natin, topic-based lang. Huwag tayo magpersonalan, tayong mga vlogger. Tapos mga kababayan, kasi yung mga politiko na yan, they come and go. 'Di ba? Nawawala, babalik, mawawala. Oh. Tapos walang permanent na kaibigan, walang permanent na kaaway sa politika. Kaya mamaya yung politika na sinusuportahan natin, lumipat sa kabila. Oh. O kaya pag nawala yung mga yan, sino yung papalit? Tapos mamaya magkasama pala kayo doon ng sinusuportahan, 'di ba? Hindi natin alam. Mga ngayon lang magkaaway kayo, magkalaban kayo sa politika, pero pagdating ng panahon, magkakampi na kayo. So dapat mga kababayan, igalang pa rin natin, yung respeto ipakita pa rin natin sa kapwa. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob. O galit man tayo, sige, kumprontahin mo. Sabi ni Argo, hindi ka naman pala away host. Oo naman Argo, alam mo yan, 'di ba? Kaya ka nga nagtagal dito. 7,000 pa lang, naalala ko, 7,000 pa lang ang subscriber ko, nandito ka na. 'Di ba? Hindi kita pinapalayas, hindi kita minumura, 'di ba? Ang ayaw, alam mo ang rules ko dito, bawal lang yung nagmumura. 'Di ba? Kung ayaw ko na nagmumura sa comment section, syempre ako ayaw ko rin na ako nagmumura. Kaya nga minsan nagmumura ako pero pabiro pa rin, 'di ba? Nakangiti pa rin. At saka yun pilit na pilit. Aray ko. Kasi hindi ko ugali yun eh. Hindi ko talaga ugali yun. Totoo yan, idol, nagagalit mga kalaban nyo kasi totoo mga sinasabi nyo. Ma'am, Edita Martinez, DDS yan, hindi yan tao, walang puso, demonyo, sabi ni Line Vase. Aha. Mga katribo lang ni Argo ang mahiling magbanta at manakot. GP, sana mabigyan agad ng hustisya kung sino man ang pumaslang kay Idol. Meron na pong ngayon, update, pero hindi pa pwedeng sabihin. Ang kapulisan pa lang ang unang kasi meron pa silang development na kailangan isaalang-alang, so hindi pa natin pwedeng sabihin. Pero meron na kami mga balitaan, ayaw pa lang ipalabas baka kasi yung kanilang lead ay ma-prejudice. So hayaan muna natin ang ating mga kapulisan dun sa kanilang development, sa kanilang investigasyon. Mama mo, para kanino ang freedom of speech? Para lang ba ito sa mga DDS? Yun nga, mama mo, di ba? Parang sinabi nila, ano yun, kailang ba may karapatan? Kailang ba pwedeng magkaroon ng malayang pananalita? Malayang pamamahayag? Pagdating sa amin, bawal? 'Di ba? Tama lang yan, GP, na wag nang gumaya sa mga DDS na mahilig magmura at magbanta. Kaya ako walang iniidolo, basta kung sino gumagawa ng maganda sa bansa, doon ako. Tama, dapat lahat ng mga PBBM vlogger hindi dapat ipopost ang daily lives nyo kasi dyan pa lang matitiktikan na nila kayo. Kaya ako, di ba? Naalala nyo guys, maraming nag-PPM sa akin, pahingi ng number mo, pahingi ng real name mo, pahingi ng address mo, papadala ako ng GCash. Sabi ko, alam nyo ang totoong dahilan? Alam nyo ang totoong dahilan? Bukod sa nahihiya ko at ayaw ko ng usaping pera? Di ba? Isa pang dahilan, bumalay ko. Lalong-lalo na kung yung magtatanong sa akin. 'Di ba? Ano yung ano yung FB mo? Gaya ganun sila. Tapos hindi ko kilala, hindi ko naman lagi nakikita dito. Hindi ko talaga sinasagot 'yan. Kasi malay ko kung may galit pala yan sa akin, tinitiktikan pala ako, hinahanap yung info ko. Kagaya ng sinabi ni Dado kanina. Mga kababayan, screenshot lang ng screenshot, ipapadala sa kanilang Intel. I-ID nila yon. Ganun din ang ginagawa ng iba. Baka mamaya ina-ID na nila tayo. Kaya hindi ko binibigay basta-basta yung address ko, tunay na pangalan ko. 'Di ba? Oh. Totoo yan. Kaya yung iba hirap na hirap, hindi ako yung nagdadirect kahit doon sa sarili kong FB. Wala akong daily update dyan, guys. Wala akong daily update dyan. Kahit nga sabihin mo yung mga napundar ko sa buhay,
Sa pagbablog, hindi ko yan na inaano. Hindi ko yan pinopost. Kahit yung daily activities ko sa gym, hindi ko yan pinopost. 'Di ba? Kayo lang ang nakakaalam niyan. Walang nakakaalam as in. Konting info lang ang binibigay ko. Hindi yung daily activities mo, parang ano ka na, 'di ba? Open book. Hindi, mahirap. Iba yung mundo ng politika. Lalong-lalo na kapag ang politika ay local, 'di ba? Oh. Tingin ko nakante at naasar yung INC ng mga pulis sa PNP General Hospital na nagbigay ng special treatment kay Marcoleta, sabi ni Pixie. Mga politikong tiwali ang inyong nire-reactionan, sabi ni Jane Wanson. Yep, 'di ba? At alam naman natin na ang mga politiko ay prone to public scrutiny. Dapat hindi sila balat sibuyas. Tama yan, GP, pangit talaga ang pagmumura. Pag minura ang isang tao, wala kang respeto dito, 'di ba? Kaya po. Yung iba kasi nakikita ko, pag merong DDS na pangit ang sinabi mo, murahin. Nakita nyo kahapon, ako hindi ko nagustuhan yung sinabi ni kakasura ka na. Aray ko. Ano daw ako, balimbing. Pero, di ba, naging compose pa rin ako. Pero bad trip na ako nun kasi nga, mga kababayan, iba na yung pinag-uusapan natin eh. May namatay kasamahan mo. Dapat maging, ano ka, di ba, magkaroon ka ng empathy, sympathy, babanatan ka ng ganun. Hindi ko naman minura. Wala naman ako minura. Sir Eduardo Beleza, thank you. Hello sir, si Sara nagbanta kay PBBM ang mukha. Galit na galit. Parang tigre tapos ang mga DDS attorneys lalo na Panelo hindi raw krimen. Yan mga maya pag-uusapan natin yan. 'Di ba? Doble ingat kayo GP, pray ko ang protection sabi ni ano to? Sorry, Casa Nilani or Kasain Lani. Thank you. Mami Strilita Carpio, maganda ang paraan mo ng vlogging. Much better sir kung hindi ka magbabanggit ng mga whereabouts mo para sure. Yes. In fact, kahit na kami nasa labas, si JDB, lagi yan nagagalit pag may magkakasama kami na, halimbawa, may pinuntahan kami, tapos may mga kasama kami yung mga ibang mga vlogger. Yung iba kasi update, oy, nandito kami ngayon, ganito, ganyan. Sabi ni JDB, mali ang ginagawa nyo. Hindi na kami sasama sa susunod. Sasabihin nyo, magla-live kayo, sasabihin nyo kung nasan lugar kayo. Eh, baka mamaya mayroong mga tirador dyan. Hindi nyo alam. Di ba? Lumapit na lang sa inyo. Oh. Ano po yung June season, yung But Not MB? Ano yung MB? Bilib ako sa'yo kasi disente mga pananalita mo bilang vlogger, sabi ni Nelia Maisa. Kaya lang, yung dissenting vlogger ata ngayon hindi sumisikat eh. Aray ko. Pag yung dissenting vlogger hindi sumisikat. Tama ba yun? Parang pag dissenting vlogger hindi nagagalit, mga kababayan, parang hindi pinapanood kasi parang sabi ng iba, walang thrill. Kasi, kumbaga, masyado kang malumanay, masyado kang playing safe. Sabi nila, hindi ka sisikat. Okay lang. Hindi ako sisikat, hindi rin naman ako mga kababayan darating sa punto na baka hindi nasikatan ng araw. 'Di ba? Mahirap naman 'yun. Oh. Okay lang na hindi ako sumikat. At least kumikita, disente din. Disente ang pananalita, disente rin yung kita. Mga kababayan, hindi mo naman kailangan na sumikat ka na kumita ka ng milyon-milyon, pero ang kapalit naman yung buhay mo. 'Di ba? Diyos ko, ang iksi ng buhay natin. 'Di ba? Isa lang ang buhay natin. Kapag to nawala, kawawa ang mga mahal natin na sa buhay na may iwan. Idol, yung Jay Guevara, shoutout mo po kaming dalawa. Patay na ang tao, iniinsulto pa. Oo nga eh. Grabe yun, si Jay Guevara, pati si Banat Bay, Sana wag mangyari sa inyo mga brad. 'Di ba? Sana wag mangyari sa inyo. Okay lang yung asaran dahil yung mga mali-maling mga sinasabi, 'di ba? Kagaya ng huge, dapat lang na pagtawanan kasi ang laki mong bakulaw. 'Di ba? Tapos di mo alam yung huge. Pero yung mga ganito dapat maging disente naman tayo. Dapat naman kahit papaano may simpatya tayo sa tao. Na tao rin 'yan eh. 'Di ba? May pamilya 'yan. Oh. I agree, disente yan siya, sabi ni Argo.
GP, ang babastos ng mga DDS walang respeto sa namatay. Naku, sobra. Kaya dapat todo ingat kay GP, madami ang halang ang kaluluwa sa paligid. Until now, di ko pa rin maisip na wala na talaga si Mima. Kawawa naman. Ma'am Margaret, sa totoo lang, kami ni Mrs. hanggang madaling araw, nag-i-scroll kami na nag-i-scroll. So, tapos, eto, kasi kami, mga clairvoyants. Mga clairvoyants kasi kami. So, alam nyo, yung hindi talaga kami basta-basta nakakatulog pagdating sa ganyan. Kasi naririnig namin kung ano yung hinaing ng tao. May mga, alam mo yung, sabihin nyo ng baliw. Pero, clairvoyance kasi kami mag-asawa. So, yung mga ganyan, maririnig namin yan. Merong bumubulong sa amin. Hindi, baliw na. Sige, sabihin nyo, baliw. Yung iba dyan, sasabihin baliw eh. Pero, pag kayo nasa mundo ng spiritual, pag sinabing clairvoyance, mayroon kang gift, di ba? May mga ganun kami. Kaya hindi kami makatulog basta-basta. Katulad mo si BBM Decente, salamat po, pero mas decente ang Pangulo natin. Kasi ang Pangulo natin di nagaganito. Wala lang ako masot tsaka mainit, guys. Tama, hindi nabibili ang ulo sa palengke, kaya ingat pa din. Correct. Ang tanda na hindi marunong magbasa, kaagaw talaga. Ito ang tunay kong account, message lang siya sa akin kahit anong laban game ako. Sabi ni Eduardo Beleza. Sir Eduardo, sino ba ang sinasabi mo? Si Jay Guevara? Yabang nun, no? Bad trip. Happy daw si Ma'am Estrelita kasi nakaabot siya. Mangyari din sa kanila yung idol, mga DDS na yan. Dapat talaga ang imbestigahan ay yung mga nagbabanta, mga kinasuhan at mga huling binantaan ni Mima Alicia bago namatay. Let's pray also para sa anak ni Mima, bata pa, wala mga parents. Correct. Nakilala ko kasi ang tatay niyan nung anak ni Mima. Kasi nga, di ba, naikwento ko sa inyo kahapon, nung nagbablog si Mima, wala siyang account, bank accounts. Bank account ko ang ginamit niya. So every time na sasahod siya sa YT dati, doon pa sa unang-unang niyang channel, hindi pa yung Mima Alicia Talks, Mima Alicia Comments, hindi pa yan. Meron pa dati. Yung Mima Alicia lang. Sasahod yan ng mga 320,000. Sa akin yan. Sa akin yan pupunta. I-withdraw ko yan sa BPI. Tapos, mga kababayan, tawag dito. Yun nga, pag wini-withdraw ko yan, so alam na alam ko yung kalakaran ni Mima Alicia. 'Di ba? Tapos, doong nagpunta sa amin one time, may kasama siya na yung pera kasi minsan hindi niya kinukuha, 'di ba? Ipadala ko lang din daw doon sa kanilang GCash. Papadala ko lang sa GCash. Laki nun. From bangko ko to GCash. Sabi ko, ano na lang, personal ninyo na lang. Tapos na alam ko yung pangalan ng lalaki, tapos nagpunta sa bahay. Tapos sabi ko, pinsan mo ba talaga yan? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, pinsan niya kasi. Pero hindi naman niya intention daw na itago. Pero ako sabi ko, kasinsin mo yan. Kasin mo talaga yan. Sa Ilocano, 'di ba, sa mga Ilocano dito, 'di ba sa atin kasin, pag Ilocano, kasinsinukit, 'di ba? Kasi iba yung iba yung galawan nila nung tatay nung bata, iba yung galawan nila. Na sabi ko, di yan magpinsan. Hindi yan magpinsan, sabi ko. Maniwala ako sa iyo, hindi mo pinsan yan. Tapos nung nanalo na si PBBM, umuwi sila ng Samar, ayun, umamin sa akin. Sabi niya, sino tatay nung bata? Sabi ko gano'n. Kasi sabi ko, nung nakikita ko pa lang siya, buntis na siya, pero ayaw umamin. Sabi ko, sino yung tatay ng bata? Umamin siya. Sabi niya, yung nakita mo doon, kuya, yung sinabi mo na pinsan ko, yung may sinabi ka na iba na Ilocano, sabi niya gano'n. Di tama ako. Sabi ko gano'n. 4 years old lang yun, hindi yun 6. Jane Wanson, GP, ibig sabihin matagal na pala kayong magkaibigan ni Mima. Nung guys, nung nawala siya sa poder ni Mami Peng. Dahil nagkagalit sila, si Mima sumali sa Goldfish. 'Di ba? Tapos yun, nakatulong din yan sa akin. Nabigyan din ako ng niyan sa halagang siguro, 3,000 tapos 2,000.
Oh, yun yung dinagdag ko sa pambili ko ng gimbal. Tapos binigyan niya rin ata ang kuya ko dati ng parang 3,000 pambili ng cellphone. Kasi inahatid-hatid siya dati nung kuya ko. Sa kanya kumbaga umaangkas, papahatid. Ihahatid siya sa Antipolo, doon sa kanyang tinutuluyan dati. Ayan, tapos susunduin siya para lang kunin yung pera sa bahay. Ganon. Kasi ayaw kong ipadala yung pera sa kuya ko. Gusto ko sila yung kumuha sa bahay para walang maging problema. Baka mamaya kasi masundan yung kuya ko, mawala yung pera, magkaroon ng problema. Baka sabihin nila, tinakas lang. So, ayaw kong issue sa pera. Kaya sabi ko, kayo na lang pumunta dito. Withdrawin ko pag nandito na kayo. Pero hindi ko withdrawin nang wala pa kayo. Or, sama kayo sa akin dun sa bangko, dun ko withdrawin para paglabas natin, bigay ko na kaagad sa inyo, dun pa lang, kuha nyo na. 'Di ba? Mahirap kasi yung iuwi ko pa sa bahay. Ang kapal nun eh. Mga kababayan, ang kapal eh. 300,000. Sobrang kapal. Mga ganyan ata eh. 'Di ba? Ganyan yung bundle niya eh. Kaya sabi ko, kunin nyo na kaagad. Takot ako humawak ng ganyan eh. Ayaw ko yung hawak niya. Magkakaproblema tayo. Baka mamaya masundan ako eh. Squatter pa naman ako nakatira. 'Di ba? Aha. Iba po ang clairvoyance, GP, kapag ganyan nakakaramdam mo, empath ka po. Hindi, empath at clairvoyance. Rosana Cuneta, GP empath ka, sabi ni. Hindi, halo po. Kaya nga sabi ko sa inyo dati, ang content ko talaga, spiritual. 'Di ba? May mga gamit ako, guys. Ito. Hindi lang yan, dami dun. Oh. Dati nang mayabang yang si Jay Guevara na yan, hindi nga marunong mag-English yan. Depender dati ng TBJ yan, humiwalay kasi corrupt. Aha, kasin sinukit. Si Mami Peng ba yung nasa HK Lodge? Hindi, si Mami Peng, nandito lang siya. Hindi siya pumunta ng Hong Kong. Hindi, nandito lang sa Pilipinas. Babsan? Hello? Okay lang ba kung saan nakaburol si... Iyon, hindi ko pa po alam eh. Hindi ko pa po alam kung ano na ang update tungkol doon sa kanyang burol. Kasi kahapon pinag-uusapan pa yan. Kung saan ibuburol, mukhang... Hindi ko alam kung iuwi ng probinsya eh. Mukhang 3 days dito, tapos iuwi na ng Samar. Hindi ko po, hindi pa sigurado. Buti pa si Harry Roque may respeto kay Mima kahit binabardagol si Sarah, sabi ni Lance Christian Baldanzo. Hindi rin. Meron din siyang post na kakaiba. Sarcastic lang, Tita Lita. Sarcastic lang. Hindi, meron ding Yan ang Ilocano na walang yabang sa sarili. Proud to be Ilocano, watching from Miri, Sarawak, Malaysia. Isabela po ako, Lakay, sabi ni Albert. Thank you. Basta Boss GP, sinagot na yata ni PBBM ang lahat ng gastos sa pagkamatay ni Mima hanggang sa papalibing at burol. Opo, yun nga din yung balita ko. Maria Bryce, watching from Australia, from the land of the Down Under. From the land of the Down Under. Why is that some people find it easy to take their own lives? God will take care of them. Dapat kasuhan niyang gumawa ng kawalanghiyaan mga hayop. Mamaya pa yata yung 3 days daw dito. Why is that some people find it easy? Alright. Isang buwan lang. Yeah, oo. 300k. Isang buwan lang. Kay Mima. Yan yung nagsisimula pa lang siya, Argo. Nagsisimula pa lang siya from TikTok. Tapos nasa 70,000 o 30,000 to 70,000 followers pa lang si Mima at that time. Ganun ang sinasahod niya. Oo, pumapasok yun sa bank account ko dati. Wala kaming naging issue pagdating dyan. Biruin nyo kung gaano ako kaingat pagdating sa pera. Pag ibang tao yan, baka nagkaroon na ng problema pagdating sa pera. 300,000, 320, 370, mga ganyan, sinasahod ni Mima. Pero dumadaan lang yan sa bangko ko kasi wala pa siyang bangko dati. Wala pa siyang mga, credentials. So binibigay ko kaagad yan. Tapos sumasahod din siya sa FB.
Ganon din, pero mababa lang. 10,000, 15,000, 7,000 sa FB dati, sa akin din. 'Di ba? Pero ang sinasabi niya, pag magpapadala ko, o ganito, sasabihin niya, ang sahod ko kuya, 9,700, o sa'yo na yung 700. Okay, sabi ko, thank you. O, ipapadala ko ngayon sa GCash yung 9,000, ganun. Subscriber ako ni Mima, parang ngayon ko lang nalaman na may anak na pala siya, wala naman masama doon, nang unsub ako sa kanya nung ayaw ko makarinig ng pagbumura. Kasi hindi naman siya dati masyadong nagmumura, sabi ni Ma'am Lucy Ackerman. Kasi tinago niya yon yung anak niya. Tinago niya yon. Hindi, kasi nga sa politika, 'di ba? Tayo naman, mga kababayan, tama lang din kasi baby pa 'yun eh. 'Di ba? Wala namang alam 'yun eh. Oh. Wow, Argo, anak ng mayaman, 300k, one month po lang. Hindi, tinatanong ni Argo kung yung sahod daw na 300k ni Mima is isang buwan daw ba 'yon? Yes, isang buwan 'yun. At etong huli, mga kababayan, nung lumaki na si Mima ng... Eto, lang, tansya ko lang kasi nung 30,000 to 70,000 ang kanyang followers, mga kababayan, kumikita na siyang 300 to 400. Ngayon, tiningnan ko yung kanyang current, yung kanyang channel, meron na siyang 155 million. So, ang computation ko doon, pag every 50 million, mga kababayan, may 5M ka. So, meron na siyang 150. So, doon sa isang channel niya lang, kumita na siya ng 15 million. Okay? Tapos, yung iba pa niyang channel. Dami niyang channel eh. Dami niya pang di ba? Tapos, may mga investment pa. So, malaki talaga. Ganon. Okay? So, ito naman ang pag-usapan natin, guys. Si Mima matalino pero pagdating sa pag-ibig ay tanga, sabi ni Chris Zubel. Agree. Inamin niya naman yan eh. Inamin niya yan doon sa kanyang mga vlogs na talagang pagdating, sabi ni Lydel Rosario, news from the other camp is that maybe money was the reason he was killed and that groups were involved. What is the thinking of the other camp? Well, eto na nga po yung balita natin ngayon, nililinaw natin na ang nagkaonsehan na kumakalat online, po ito mga kababayan, maliwanag na fake news. Paano po ilalabas ng ating kapulisan ang screenshot, mga kababayan, agad-agad na hindi pa kumpleto ang kanilang findings, ang kanilang investigasyon? 'Di ba? Napakahilaw. 'Di ba? Napakahilaw po ng kanilang ipinapakalat just to divert the attention and mislead the Filipino people. Kaya nila ginagawa ito para sa